Pilipinas, isang arkipelago na kilala sa kanyang katangi-tanging yamang dagat, ay umaasa sa industriya ng pangisdaan para sa kabuhayan, pagkain at ekonomiya. Mahigit 1.6 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa sektor ng pangisdaan. Ngunit kasabay nito ang mga hamon na dala ng overfishing, pagbabago ng klima at iligal na pangingisda. Simula noong 1990s, tuloy-tuloy ang pagbaba ng fish stocks dahil sa labis na pangingisda at mga illegal, unreported, and unregulated fishing. Ang resulta, kawalan ng trabaho para sa maraming mangingisda, kakulangan sa pagkain, at pagkasira ng ating marine ecosystem. Ang yamang dagat ay mayroong hangganan. Upang mapanatili ang balanse ng ekosistema, kinakailangan ang tamang pamamahala ng ating pangisdaan. Dito pumapasok ang konsepto ng harvest strategy, isang modernong solusyon upang masigurong may huli pa rin tayo sa hinaharap. Ang pamamahala ng pangisdaan sa nakaraan ay nakatuon sa reaktibong hakbang, kung saan inaaksyonan lamang ang problema kapag malala na ang epekto nito. Dahil dito, madalas nangyayari ang overfishing bago pa magawa ang nararapat na solusyon. Dati kasi ang strategy na ini-implement with regards sa fisheries management, precautionary approaches and other approaches na hindi masyadong natutuunan ng pansin yung siyensya as a basis dun sa fisheries management. Ngayon, may bago tayong diskarte, ang harvest strategy. Sa halip na hintayin ang problema, ito ay isang proaktibong sistema ng pamamahala na nakabatay sa siyensya. Napagkasunduan ito ng mga stakeholders kung saan malinaw ang mga patakaran tungkol sa kung paano babalansihin ang fishing effort base sa kalagayan ng fish stocks. This time, basically, what we ensure with the harvest strategies is that ang level po ng ating pangingisda is sustainable, nasa tamang level lamang, akma lamang at naaayon sa kakayanan ng ating fish stocks. Ang harvest strategy ay isang masinsinang proseso na binubuo ng ilang hakbang. Magsisimula ito sa koleksyon ng datos hanggang sa pagpapatupad ng tamang hakbang sa bawat Fisheries Management Area o FMA. Ang datos ang pundasyon ng harvest strategy. Sa tulong ng National Stock Assessment Program, sinusukat ang populasyon ng isda, laki, edad at lokasyon nito. Ang mga datos nito ang ginagamit upang matukoy ang kalusugan ng mga yamang dagat. Particularly data coming from the National Stock Assessment Program, sila po yung aming ultimate provider of the scientific information na ginagamit to develop these harvest strategies. Halimbawa, gamit ang vessel monitoring system at electronic catch documentation na susubaybayan ang dami at lokasyon ng huli ng mga mangisda. Tinutukoy rin kung lumalampas na ba sa itinakdang limitasyon. Kapag nakolekta na ang datos, sinusuri ito upang tukuyin ang abundance, growth rates at mortality rates ng isda. Gumagamit ng mathematical models upang makita ang dynamics ng populasyon ng isda at ang epekto ng pangingisda dito. Halimbawa, sa FMA 9, ipinapakita ng modelo na kung pababayaan ang tamban, maaaring bumagsak ang produksyon ng 83.4% sa loob lamang ng 5 taon. Now we focus more on science, status of stocks, their current condition, and then we balance that with the fishing capacity na dapat lang na i-exert doon sa stocks na yun.
Ang susunod na hakbang ay ang pagtatakda ng Harvest Control Rules. Ang HCRs ang nagtatakda ng tamang limitasyon ng fishing effort base sa kalusugan ng fish stocks. Halimbawa, maaaring maglagay ng limitasyon sa laki ng bangka, dami ng gears at bilang ng fishing days. Sa bawat hakbang, mahalaga ang konsultasyon sa mga stakeholders. Isa sa mga mahalagang aspeto ng harvest strategy ay ang malawakang konsultasyon sa mga stakeholders, mga mangingisda, LGUs, NGOs at iba pang sektor upang masiguro ang transparency at suporta sa implementasyon. Sa tulong ng Fish Corps, mapapalakas ang pangangasiwa sa mga FMA sa pamamagitan ng climate resilient planning upang mapanumbalik ang kalusugan ng ating yamang dagat at mapabuti ang ekosistema ng ating mga karagatan. Sa tulong ng Management Strategy Evaluation, sinusuri ang mga posibilidad ng hakbang. Pinipili ang pinakaangkop na aksyon base sa datos at simulasyon upang masigurong matutugunan ang mga layunin. Ang huling hakbang ay ang implementasyon ng harvest strategy. Kasabay nito ang regular na monitoring at evaluation upang masiguro ang pagsunod at magawa ang mga kinakailangang adjustments batay sa mga bagong datos. Later on, may mga tools na dapat i-monitor na masisigurado na yung harvest strategies na na-adapt and na-accept ng mga stakeholders ay really implemented within the FMA. Sa kasalukuyan, may 12 FMAs sa bansa at bawat isa ay nasa iba't ibang yugto ng implementasyon ng kanilang harvest strategies. Bagamat marami na ang nagawa, may mga hamon pa rin na kailangang harapin. Ang challenge talaga, how would we communicate this idea na well accepted sa lahat? Especially doon sa mga stakeholders na pwedeng mag-apektuhan ng harvest strategies. Sa FMA 5, ang galunggong ay isa sa mga pangunahing isda na patuloy na pinag-aaralan para maipatupad ang maayos na harvest strategy. Bagamat mahirap sa simula, inaasahang tataas ang catch per unit effort at ang kita ng mga legal na mangingisda habang nanunumbalik ang fish stocks. Ang tagumpay ng harvest strategy ay hindi lamang nakasalalay sa BFAR. Kinakailangan ang pangkahalatang partisipasyon mula sa ating bawat isa. Yung pangangalaga ng ating yamang dagat and the resources and the environment is responsibilidad ng lahat. So hindi lang po sa BFAR. And alam namin na yung ating stakeholders may mga knowledge and know-how na hindi namin alam kasi sila mismo are nasa ground. Very useful yung knowledge na yon. And in a way, inikayat namin yung lahat ng stakeholders na mag-participate sa pag-develop nitong harvest strategies kasi ang ano nito ang end result nito is tayo din makikinabang and the generations to come. Ang yaman ng dagat ay isang mahalagang yaman na dapat pangalagaan. Sa tulong ng harvest strategy, nagiging posible ang mas maayos, masagana at mas sustainable na pangisdaan para sa bawat Pilipino.